Ayan. Meron tayo ngayon ay CLO. Kung tawagin ay compressor lockout. Ayan po. Ang manufacturer niya ay LR pa rin. Ayan, nakikita nyo, LR. So, ayan po. Sa ngayon, meron na siyang bagong makabago na siya. Meron na siyang barcode. Ito ay nagsisilbing interlock para sa protection ng compressor. Para mapagana ito, meron siyang logic dito. Para mapagana yung logic niya, kailangan niya ng supply. Dadaan dito yung isang power main line ng compressor. Dadaan dyan para makuha niya yung ampere para niya mapatakbo yung mapagana yung logic. So, ito ay para sa ground, para sa positive, para sa ito yung load, itong dalawang to. Ang sistema niya, itong dalawang to, 2 and 3, ito ay naka-open, normally open, ito ay sa normally close. Normally close yan. Kapag nagkaroon ng power supply, nagkaroon ng ampere dito, gagana yan. Gagana na siya. So, naka-normally close. Ibig sabihin, normal na gagana yung system, pati ang electrical. So, yung ating unit magtatrabaho. Kung magkakaproblema, ito kasi, ang mini-maintain nitong na CLO na to, ay pangunahin ay yung filter. Kapag madumi ang iyong filter, nakasagap ng warm, meron siyang device doon sa loob na nakasagap siya na mainit na yung hangin na pumapasok. Ang mangyayari doon, magti-trip siya. Etong 2, naka-normally open, magpapalo yun ng close. Ito naman naka-normally close, papalo yun ng open. So, mangyayari, makakat yung line papunta doon sa compressor. Dadaan muna siya ng pressure switch para na sa ganun yung compressor mas doble yung protection. Sila yung mga nagsisilbing internal lockout. Ayan. Ito yung mahalaga din siya, napaka liit lang na bagay pero mahalaga. Ang tawag dyan ay CLO, compressor lockout. Minsan magti-trip siya, doon sa aking experience. Magti-trip siya. Okay, paano ba siya nagti-trip? May encounter nyo pagka nagti-trip siya, ang compressor mo, patay buhay. Bakit? Kasi meron siya ditong crack. Itong yung tawag dito, circuit na yan, minsan may crack yan dyan. Baak yan dyan. Minsan kasi pag ito kasi nakabaril nakatornilyo dun sa pinaka unit, dun sa control box, pag tornilyo dito minsan napapadiin, so nababaak ito dito. Yan, kapag nabaak na itong circuit na ito, itong circuito na ito, hindi na dadaan dyan ng amperahe. So, yun, magkakaproblema ka na. Yun ang pinaka-common na problema nito na nagiging troubleshoot nito. CLO. So, simple lang to. Pero, yun yung trabaho niya. CLO. Okay. Sunod natin yung yung CLO. Sunod natin yung phase monitor. Ito sa phase monitor tayo. Ayan, gawa pa rin. Ito na, LR pa rin, LR. Ayan, luma na siya, Pero pagpasensya nyo na, mga LR pa rin na may gawa. Phase monitor. Ang trabaho naman ito, phase monitoring siya.
itama niya yung linya, no? Kapag ka ang linya mo ay mali, iilaw siya ng pula. Dito magpupula. Kapag ka ang linya mo naman ay tama, nakakulay green, ibig sabihin normal ang function ng linya mo, hindi siya naka-shorted or hindi siya sasabog. Yan ang gamit yan. So ito, anong papatakbo dito ay 24 volts sa ibabaw para masupplyan yung circuito sa loob, na dito naman ay nakakonect sa line 1, line 2, line 3. Naka 3 phase siya. Line 1, line 2, line 3. No? Buksan natin para makita nyo. Ayan. Yan ang loob niya. Yan ang loob ng kita nyo? Ganda, no? Kakaiba. Madami siyang resistor. At saka mga chips ng pinaliit na. LR pa rin na may gawa, no? So, ibig sabihin, kung sa market maganda ang production ng LR. Yan. Ito yung dalawang ilaw. Yan. Yan. Yan yung iilaw kapag ka yung merong controllable or normal. Okay. Simple lang naman nagiging sira niya. Naghahang tong mga to. Hindi nakadikit maigi, hindi tawag dito, hindi naka-weld ng ayos sa circuit. Kaya nagkakaroon ng problema. Pero bihirang-bihira siyang masunog. Bihirang-bihira siyang masunog. Unless na yung supply mo baligtad, yung negative positive baligtad, masusunog talaga siya. Ayan. Ang trabaho niya ay i-check kung tama yung linya mo. Kung yung line 1, line 2, line 3 mo ay tama. Ayan yun. Okay. Ayan. Phase monitor. Yan po ang phase monitor. Yan ang trabaho niya. Meron naman tayo dito, contactor. Yan. Meron tayong dalawang contactor. Isang malaki at isang maliit. Ito ay yung para sa ang contactor nito ay para sa fan, sa all blower. Ito naman para sa compressor. Yan. Para sa compressor, medyo heavy duty. Yan ang mga nila. Yan ang mga ginagamit ngayon. Buksan natin, no? Tingnan natin kung ano laman ng dalawang ito. Ito yung push button. Ayan. Kaya nasira siya. Ayaw niya ng bumaba. Ito ang sira niya. Push button. Dapat siya nababa, umaangat, baba-angat. Kaso hindi na nga nagana. Kaya siya na yung ginamit kong sa iyo. Pinaka-model.
Dati ang gamit namin ay Togami. Yung Togami galing Japan. Maganda yon, napakaganda. Hindi siya nasisira. Ngayon, ang gamit namin ito na galing China. Ayan. Ayan, naging sa kanya. Nasunog na siya. Ayan. Kita niyo yung kanyang coil. Ayan, nasunog kasi nga hindi na siya nakabalik. Hindi yung kanyang yung kanyang pinaka-reset wala na. Ayan, nasunog na. Ito yung contact niya. Dalawa. Laman niya. Sunog. So, yun yung nagiging sira ng kalimitan ng contactor. Ayan, ganyan. Sunog. Meron siyang spring sa loob. Pantulak. Ito naman yung push na button na dapat na nag-function. Yan. So, ngayon, nag-function na siya kasi wala na yung isa. Wala na yung nasa likod niya. Wala nang kumukontra. Ngayon, natulak na siya ngayon. Kaya na hindi. Ibig sabihin ng sira ay nandito. Dumikit na to. Ito. Yan, nagkaroon na ng sobrang init na niya. Maaari nag-init na siya. Nasunog na to. Ngayon ito. Hindi na to makatulak. Hindi na makabalik. Yan. Problema. Yan yung para sa mga light lang na load gaya ng blower at saka ng outdoor motor. So yung mga pangmamalaki naman, ito naman compressor. Tingnan natin, buksan natin siya. Pagka yung medyo malaki ang compressor mo, meron siya dito load. Ito. Meron siyang overload na nilalagay dito. May kasama siya dito isang pesa na part nitong para pag nag-overload, magti-trip siya. Trip. Buksan natin to. Tingnan natin kung ano laman. Baklasin lang natin ang baklasin, no? Para makita natin. Kumbaga maging aware tayo kung anong meron sa loob. Kasi kalimitan sa technician, di alam ang laman. Kalimitan sa technician, nanguhula kung anong meron sa loob. So ito pagkakataon nyo na guys, malaman kung anong meron sa loob. Ayan. Ayan yung magko-contact. Ayan. Pag pinush mo gano'n, ayan o. Makikita nyo ba? Ayan, kapag pinush mo gano'n, ayan. Ayan yung plunge nya. Pag humatak yung coil, ito, kapag itong coil na ito humatak sa loob, nagtrabaho, nag-energize, hahatakin niya ito, hahatakin niya yan, hahatakin niya yan. Pag hinatak niya paloob, ibig sabihin, ito yun, ganyan, ayan, hinatak niya sa loob, nag-energize, nag-load ka dito, positive, negative, nag-energize, pumasok sa loob, no? Ayan, papasok na gano'n yan. So, ibig sabihin, yung load mo dito, at saka yung linya mo dito, magkakaroon na ng continuity. Magiging shorted na siya. Kaya na open yan. Naka-normally open lagi yan. So, nung nagtrabaho si coil, in-energize niya si coil, hinila niya ngayon yung plunge. Nung nahila niya yung plunge, magkakaroon na ng supply. Ito live, ito ang load. Live, load. So, nung na-energize niya, ito kanina, wala pa itong power supply. Ito meron na, naka-ready na, kasi live nga. Nung in-energize niya yan, hinigop, yung sa baba, nag-connect na dun sa taas, magkakaroon na rin ng voltage dun sa ilalim. Kung 24 volts, or kung 220 volts, 480, ganun, magkakaroon siya dyan, no? Ayan yung plans niya. So mayroon din siyang spring na kapag walang power, kailangan niya maibalik yung plunge
para ma-refresh. Okay, buksan natin yung loob pa. Okay, yun. Ayan na. Ayan na guys. Ito yung yung pinaka bakal niya. Ayan, buo pa siya. Ibig sabihin, good pa siya. Ayan. Okay, ayan yung coil niya. Buo pa. No? Pag na-energize to, ihilahin niya to. Ito. Para mag-connect dito. Para mag-connect yung flange doon sa loob. Yan. Ayan yung coil. So, posible na naging sira nito ay casing lang. No. Yan lang naging problema nito. Maaaring hindi na ito may kabit sa ayan. Okay na. So, nakita na natin ang loob, no? Nakita na natin kung ano yan at kung paano mag-function. Yan po yung nahimay-himay natin na ayan. Ito yung ating contactor. Ayan. Ito yung para sa light lang na load. Ito yung para sa heavy load. Pero yung parehas lang sila, kaya lang medyo lumaki yung kanilang mga material sa loob. Gaya nito, ang coil niya ay naging malaki. Ito, ang coil niya pino, kaya nasunog agad. Pino ang coil, kaya mabilis masunog. Ang coil medyo lumaki. Yan ang kaibahan niya. Okay. Okay. Yan po ang laman ng ating contactor.